Sa larong basketball, ang dunk na nga marahil ang pinakagustong makita ng mga fans sa isang laban. Pero kung mas may magpapataas pa nga ng intensity ng mga ito, ayan na siguro kung masisira ng player ang ring o backboard. Kaya naman sa videong ito ay ating aalamin kung sino-sino nga ba ang mga players na nakawasak ng ring at backboard. Ang nangunguna sa ating listahan ay ang 6'8" forward na si Chris Morris. Nagawang basagin ni Chris Morris ang ring kontra sa kupunan nila Michael Jordan noong March 2, 1993. Tara mga idol, panoorin natin ang video. Are you trying to put somebody away? Bulls back by 10. Pete George with the hard drive to Morris. Ang nakakahanga pa nga sa ginawa ni Morris ay pagbawi niya pala ito mula sa poster na ginawa sa kanya ni Michael Jordan. Ngayon naman ay susunod na natin si Bryant Reeves. Ang bruskong 7-year NBA veteran na si Bryant Reeves ay nakawasak na rin pala ng ring at backboard, pero hindi niya nagawa ito habang naglalaro sa NBA, kundi nangyari ito nung nasa college pa lang siya. Sa warm-ups nga ng 1995 Final Four ay ginawa ng 7-footer ito. Until Big Country brought the house down near the end of practice. Hindi lang basag ang ginawa, kundi nasira pa nga. Kinailangan nga ring tanggalin ang natirang bubog sa likod ni Reeves mula sa pangyayaring ito. Ngayon naman ay dadako na tayo kay Blue Edwards. Ang 6'4" high flyer na si Blue Edwards ay naimbitahan sa isang event na tinatawag na Midnight Madness, kung saan dumakdak si Edwards. Pagbagsak nga nito ay kasabay na ng nag-uulan ng salamin mula sa backboard. Or at least we'll bring down the backboard. Kilala talaga itong magaling na dunker at sumali pa nga siya sa 1991 NBA Slam Dunk Contest. Ngayon naman ay isusunod na natin si Jason Kidd. Habang naglalaro naman para sa Oklahoma State ay hindi inaasahang sirain ni Jason Kidd ang backboard mula nga sa fast break dunk niya. Tara mga idol, panoorin natin ang video. Oh my God! Jason Kidd! Hype na hype nga si Kidd sa kanyang nagawa at sinamahan pa siyang mag-celebrate mismo ng kanyang mga teammates. Ngayon naman ay isusunod na natin si Darvin Ham. Kapareho naman ni Kidd ay sa college rin nagawang sirain ng former Lakers coach na si Darvin Ham ang backboard. Sa buong basketball career nga ng forward ay nakilala talaga siya bilang powerful dunker. Kaya naman hindi nakakapagtaka na sa 1996 NCAA tournament ay nagawang sirain ni Ham ang ring matapos ang isang putback slam. Oh, look at Ham! Oh! He draws the defense. Nobody accounts for Ham. He comes in and it's not so much the force of him dunking the ball down, but as he dunks the ball down, you watch his arms, he's gonna pull. Ngayon naman na isusunod na natin si LeBron James. Kasunod naman ng kanyang former head coach ay si King LeBron James. Hindi naman nakakapagtakang makasira talaga ng ring si LeBron dahil sa kanyang laki at lakas. Pero ang mas nakakahanga ay high school pa lamang ay binugbog na talaga niya ang ring. Sa practice nga ni James habang naglalaro sa St. Vincent St. Mary ay ganito na nga ang kanyang ginawa. Literal ngang nabungkal ang ring mga idol, kaya naman bumagsak sa sahig si LeBron James. Ngayon naman ay dadako na tayo kay Michael Jordan. Sino pa nga ba ang dapat sundan ni LeBron? Di ang kalaban niya rin sa GOAT debate na si Michael Jordan. Kabaliktaran naman ang nangyari sa kanya. Hindi naman kilalang powerful dunker si Michael Jordan, pero kahit pa ganito ay nagawa niya pa ring mabasag ang ring. Nangyari ito sa Nike European Tour niya noong 1985, saan isang laro sa Italy ay bigla-bigla niya na lang ginawa ito. Sabi nga ang lipad ni Jordan at kasabay niya pang umulan ng bubog sa sahig. Ngayon naman ay dadako na tayo kay Jerome Lane. Hindi man siya masyadong kilala ay baka kapag napanood nyo ang kanyang ginawa ay tumatak na siya sa inyo. Right, nobody's home. Picked off by Miller. Gore's ahead. Lane's on the other wing. Bang! Oh! Oh! Oh!
1988 nga nang mangyari ito at magpasa hanggang ngayon ay tinatawag pa rin yan bilang isa sa greatest dunk sa kasaysayan ng NCAA. Ngayon naman ay isusunod na natin si Darryl Dawkins. Si Darryl Dawkins aka Chocolate Thunder ay ang orihinal na tagawasak ng ring sa NBA. Sa loob nga lang ng 3 linggo ay nagawang masira ni Dawkins ang 2 backboard sa NBA. Notorious for nailing his dunks, the self-proclaimed Chocolate Thunder became the NBA's answer to Muhammad Ali. Philadelphia 76ers took a pass from Doug Collins with 6:42 left in the 4th period. The Sixers up 108-99. Dahil nga sa pangyayari ay napilitan ang liga na mas patibayin pa ang mga ring sa NBA. Kahit pa nga pinatibay na ay hindi naman yan tumalab sa ating number 1 na si Shaquille O'Neal. Hindi syempre mawawala sa usapang siraan ng ring ang pinaka-notorious na sa mga fans na si Shaquille O'Neal. Sa sobrang daming ang napabagsak na ring ni O'Neal ay may puno na siya nagawa sa 12 nasira niyang ring. Pero sa NBA ito ang kanyang mga ring na nasira. O'Neal puts it on the floor and stops and he brought it down. He brought the whole goal down. Goodness. He brought the whole thing down. Well, it broke off right on the fence there, on the hinge there. Unbelievable. The stop was starting. Bowie was coming off the bench as O'Neal follows and almost does bring down the entire backcourt. Talagang pinahirapan talaga ng 7-footer ang mga ring sa NBA. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay napilitan silang baguhin ang disenyo ng ring para mas tumibay pa ito. Bali dito na nga magtatapos ang ating video mga idol. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.